Nakakagigil po ito mga pre kasi confidential funds ng Office of the Vice President ginamit sa Christmas parties, tree planting. Ayan, oh. Sabi po yan ng COA witness. Akalain mo, para sa yung confidential funds, ginamit mo sa Christmas parties? Confidential funds yan ah. Bakit ginamit pang Christmas party? Dalawa lang nakikita ko dito. Binulsa talaga yung confidential funds. Tapos ngayon, papalabasin nila na hindi, ginamit naman sa Christmas parties eh. Ginamit naman sa tree planting eh. Di ba? Kaya ako mga pre, nasasabi ko talaga to, si Sara Duterte ay bangag na po talaga. Tuyot na po yung utak nito. Oo. Ngalala na. Diba? Ikaw pa naman may confidential funds ka? Ay gagamitin mo sa tree planting, Christmas parties. Eh di tuyot yung utak mo. Bangag ka. Ay nako. Ito panoorin po natin ang video ito mga pre. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Sana sa Tondo, Manila, no? Pa-party-party lang sila gamit ang pera ng taong bayan. Cheers! Kampay! Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution. Grabe no. Hindi naman pang confidential po yung tree planting. Pati Christmas party no. Oo, nako. Duda ko dito. Eto confidential funds. Halimbawa ako, isa akong vice president. Tapos magnanakaw ako. Ang gagawin ko ganito. May budget naman talaga sa Christmas parties. Gamit pa rin yung pera ng gobyerno. Meron naman talaga. Ngayon, ang gagawin ko, ganito. May confidential funds ito. Ang gagawin ko, ibubulsa ko to. Bubulsa ko to, tapos papalabasin ko sa resibo. Kasi may another budget eh. Ito, theory ko lang to ha. Posibleng mangyari to. Posibleng nangyari. May budget dyan eh. And then, eto confidential funds, ibubulsa ko na to. After kong mabulsa, papagawa ko ng mga resibo, or pwede ko rin gawin peke, di ba? Papalabasin ko doon na, oy, ginamit to itong confidential funds sa Christmas parties, tree planting, di ba? So, yun na yung nakalagay doon. Pero, binulsa ko na yung pera. Or, posible din na wala talagang Christmas party. Ghost yung Christmas party. At tree planting. Pwede po siyang maging ghost. Pero papalabasin doon na mayroong nangyaring Christmas party, may tree planting, pero wala naman. Para yung confidential funds, wala na, nabulsa ko na eh. Dalawa yan, pwedeng may Christmas party talaga, nangyari yun, pero mali pa rin yung paggastos ng pera ng yung confidential funds. Pwede pa rin mangyari yun, di ba? Mali nga lang paggastos. Or, pangalawa, ang Christmas party na yan at tree planting na yan, ghost. Wala talagang Christmas party at tree planting. Kaya lang may resibong ganun para may dahilan ako kung saan ginastos yung confidential funds. Para po kay Ma'am Susan Mingueto pero hindi nyo alam, binulsa ko na. Tanginang yan. Distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Sa joint circular na minention mo,
Can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds? Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. Hindi naman po confidential activities yung tree planting, Christmas party. 'Di ba? Tuyot na yung utak ng ating vice. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. With the indulgence of Your counsel. Honor, please. With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based Apo, sa accomplishment so labas doon. report. Labas Opo. doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama po. You may proceed, counsel. Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung, as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa joint circular kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any? After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments neto, ako po ay nag-draft ng notice of disallowance at isinabit ko po ito sa aking division chief for her review. Yan mga pre, marami po mga ebidensya na lumabas. Alam niyo kung ito'y hindi po ito, kung si Sara Duterte malinis, dapat po siya mismo pumunta dyan sa Senado. Diba? Linisin niya yung pangalan niya. Kung talagang malinis yung pangalan niya, dapat siya pupunta doon at magpapaliwanag po. Pero ang tanong dito, bakit po hindi ginagawa ito ni Sara Duterte? Magbotohan nga tayo. Guilty or not guilty? Press 1 sa naniniwalang guilty si Sara kaya hindi nagpapakita. Press 2 sa naniniwalang hindi po siya guilty. Sige. Para sa akin, kung ako po yung tatanungin, sa mga nakita kong ebidensya ha, kung ebidensya po ang pagbabasihan natin diyan sa impeachment trial, guilty po si Sara. Yan. Diba? Guilty rin ang tingin nyo kay Sara Duterte. Klarong-klaro naman po. Na itong ating pinakamagaling manglustay na Vice President ay guilty. Kaya hindi po siya nagpupunta dyan sa Senado. Kasi alam niya sa sarili niya na siya ay guilty. At syempre, mapapahiya lang siya doon. Diba? Siya ay magmumukhang tanga doon sa Senado kung siya ay magpapakita pa doon. Pag tinanong siguro si Sara Duterte, baka magluding utak nito. Diba? Mapapahiya lang po. Syempre, matatalino po na, matatalino po lahat ng nandun sa Senado. Diba? Si Sara lang po yung magmumukhang tanga doon at bobo. Kaya, press 1 po sa naniniwala na si Sara Duterte ay bangag. Ay, halata naman po, bangag si Sara. Diba? Alam mo, sa daming problema ngayon ni Sara Duterte. Siguro, na yan, hindi na makatulog. Tingnan nyo, payat na po siya. Diba? Payat na po siya. Lahat po sila namayat, pati si Hanelet. Nagmumukha ng papel si Hanelet. Kulang na lang, ilipad ng hangin eh. Lahat po sila payat. Diba?
Yung mga feeling untouchable noon, ngayon payat na. 'Di ba? Para nang si Palito. Hmm. O, 'di ba? Naniniwala po ba kayo na itong si Sarah stress na 'to? Patawa-tawa lang sa camera 'yan, eh. Pero pag wala ng camera siguro kung ano ka nito, kung nagtatrabaho ka sa kanya, staff ka ni Sarah, pupukpukin ka ng laptop. Dahil stress nga eh, di ba? Ay, kayo po, ano po yung opinion dito, no? Bago tayo mag-move sa next topic natin. Ayan na. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. Kalimbangin nyo na lang po yung bell button natin dyan, mga pre. Para always po kayong maging updated sa mga tinatalakay po natin. Ayan ha. At syempre wag po kalimutan may TikTok, Facebook po tayo. Kumpleto po 'yan.